In other news, several senators have fired back at former Public Works Secretary Manuel Bunoan. That's over his allegation about the supposed leadership funds allocation. For the details, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano ang mga reaksyon ng ilan sa mga senador na nadawit? Diego, senators na yung mga pangalang ito na nabanggit ni Secretary Bonoan, they actually took to the plenary floor yung kanilang pagsagot tungkol dyan. Ito kasi yung claim na may around 500 million pesos to 1 billion pesos itong leadership funds o yung allocables dito sa mga senador. Halimbawa, si Majority Leader Senator Mig Zubiri also denied yung claim ni Bonoan that he handled or requested project lists and distributed leadership funds, maintaining na lahat daw ng budget requests ay pinrocess at dumaan sa Senate Committee on Finance. Si Senator Robin Padilla naman and Senator Bongo, both from the minority, they stated that they were actually among the less privileged who requested projects or for later release funds. They were actually delayed or never released. They also criticized yung incomplete picture daw ng sinasabi, yung konteksto ng binanggit na claims ni Bonoan. Meanwhile, Senator Pia Cayetano and Joel Villanueva, they also objected at they emphasized na yung pagre-review at yung pagpropose ng budget items parte raw ito ng kanilang official constitutional duty or mandato. Senator J.V. Ejercito, Finance Committee Chairman, siya naman ay nangangako na lahat ng gagawin para sa ngayon, itong budget season, ay makikita sa publiko at hindi ito magiging tago pagdating na naman sa usapin ng Bicameral Conference Committee. Even si Senator Bongo, nag-abiso pa siya dito kay Bonoan na mag-iwasan na raw, tigilan niya na raw yung pagde-deflect at mag-focus na lang daw siya completely sa pagde-defend ng kanyang sarili against his own pending graft and corruption charges before the court. Diego. Alright, si Senator Ping talked to several reporters earlier today, no? Ano yung, if meron man, ano yung reaction niya sa allegation ni former Secretary Bunoan? Diego, kanina, sabi naman ni Senator Ping, though hindi illegal, pero improper kasi itong nakikitang allocations, yung allocables o yung sinasabing leadership funds. Pero huli na raw noong 2025 na budget yan. 2026, alam niya, wala na rin daw tungkol dito. And kini-question niya yung propriety nitong so-called leadership funds kasi this may disrupt the country's budget process kahit na hindi ito necessarily illegal. And in-explain kasi ni Senator Ping na dapat daw yung district representatives ang nagpa-participate sa local development councils where they can present and deliberate on the projects and priorities of their respective districts. Pero yun nga, itong ang proseso na ito naguguluhan dahil may mga mambabatas nga raw na nagre-request na netong allocations during the budget preparation stage na dapat nasa executive. Yes. So, ang dapat tinututukan daw ng lehislatura is yung pagtingin dito at dito pumapasok yung sinasabi ni Senator Ping na institutional amendments na wala naman daw mali dito. Kasi for example, may certain agency or sector na lumapit at sinasabi kulang na raw yung per capita nila na pondo sa MOOEs, maintenance and other operating expenses. Ang mangyayari, kukuha daw sila doon sa nakikita nilang pwedeng hindi magagamit o magagastos na pondo para mailipat. Yun ang institutional amendment na okay naman daw. Pero kung ang mangyayari daw, amendments for self-serving kasi may nakausap na raw na contractor and such, yun at yun na raw ang mali. Ang sinasabi pa ni Senator Ping, baka raw lumabas pa dito na another version na naman nito nung outlawed na pork barrel. Ngayon, parang pork barrel 3.0 na ito. Pero di ba, klaruhin lang natin, Merimon, no? Yung pag-testify ni former Secretary Bunoan, wala mo siyang sinasabing directly na may ginawang mali yung mga senador. Ang sinabi lang niya, may access lang sila or nag-request lang yung iba sa kanila ng leadership fund. Tama, Diego. And ito yung nagre-range nga ng 500 million pesos to up to 1 billion pesos. Pero yun nga, kumbaga nag-fireback na rin agad itong mga senador, lalong-lalo na since may pending charges kasi itong si Bonoan sa korte, and nabanggit yung pangalan nitong mga senador. That's right. Let's move on sa impeachment. Now, alam naman natin, yesterday medyo mainit ang palitan ng mga abogado, tapos salita pa yung presiding officer, si Senator Escudero, na sinasabi niya, moving forward, he will address several issues on Monday because meron daw isang side na tila laging lumalabag or always crossing the line in terms of, I guess, interviewing, posting, or other PR stunts. No? So ano yung naririnig mo about this?
Diego, ang nasabi diyan ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, by Monday makikita na yung malinaw kung may violation at kung sino dito sa dalawang panig, kung prosecution daw ba o defense ang lumabag dito sa supposed subjudice rule, sa Rule 18 pagdating sa rules ng Senado sa impeachment proceedings, even sa rules of court. And ang pwede kasi maging penalties dito sa mga abogado, ang sabi ni Attorney Tonggol, pwedeng reprimanding, pwedeng magkaroon ng pagpapaalala sa kanila, kumbaga mga warning, pwede rin magkaroon ng penalty, depende rin kung maglilin itong impeachment court sa disciplinary actions ng Korte Suprema. Ang pinakamalalaro na pwede, ma-cite for contempt. So, pwede ma-detain hanggang sa mangangako silang okay na magpa-participate sila according doon sa behavior or decorum na expected sa kanila. Or pwede rin hindi na sila payagan na mag-appear sa impeachment court, sa trial. Lalong-lalo na on the part of the private prosecutors. Kaya yan yung malalaman natin sa Lunes at kung sakali ano ang consequences na pwedeng kaharapin netong mga counsel. Pero sabi naman kanina ni Senator Ping, ang advice na lang daw sa lahat, enjoy na lang daw while the proceedings last. Hindi lang naman daw lagi nakakatuwa itong mga batuhan ng tanong ng senator judges, pero nakakatuwa rin naman daw minsan itong prosecution pati yung defense. Abangan natin yan next week. Pero other updates, Merimon, sa Senado? Diego, ngayong hapon naman may sasagawang pagdinig ulit yung Senate Committee on Energy na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. And tungkol pa rin ito sa mataas na singilin sa kuryente, yung pinapatong na VAT sa systems loss charges. Ang sabi ni Senator Tulfo, pwedeng 1 to 2 hearings tapos technical working group. And then iantabayanan din nila yung panukala on the part of the House of Representatives. And hopefully, bago magpasko ay magkaroon na raw ng paggaan sa bulsa ng mga household pagdating dito sa babayarang kuryente. Well, all right. Keep us updated. Thank you for that report, mobile journalist Merimon Reyes.